Pagpapatuloy po natin ang ating sinimulan na bagong series sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos. So we are in part 2 of our series in First John, Back to the Basics. Ang text po natin ngayon ay chapter 1 pa rin ng First John, pero verses 5 to 7 na tayo. Basahin ko po mula sa ang bagong ang Biblia, mga talatang ito. Sundan po ninyo ako. Verse 5, at ito ang mensahe na aming narinig sa Kanya at sa inyo'y aming ipinahahayag na ang Diyos ay liwanag at sa Kanya'y walang anumang kadiliman. Kung sinasabi nating tayo ay may pakikisama sa Kanya at tayo lumalakad sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi natin ginagawa ang katotohanan. Verse 7, ngunit kung tayo lumalakad sa liwanag, na tulad niya na nasa liwanag, may pakikisama tayo sa isa't isa at ang dugo ni Jesus na kanyang anak ang lumilinis sa atin sa lahat ng kasalanan. Palayan ng Panginoon ang kanyang mga salita. Sa ating nakaraang pag-aaral ay ating natutunan na ang Diyos ang ating ebanghelyo. O ang mensahe na meron tayo ay walang iba kundi tungkol sa Diyos na ating sinasamba at pinaglilingkuran. Ibig sabihin nito, hindi natin pwedeng paghiwalayin ang Diyos at ang ating totoong mensahe. Wala po tayong totoong mensahe kung hindi po ito tungkol sa Diyos. Kung hindi ang Diyos ang puso ng ating mensahe, hindi po totoong mensahe ang ating pinaniniwalaan at ipinangangaral din naman sa iba. And this extends to the effects of God and our message to our lives. Kung ang ating Diyos ang ating mensahe, dapat ang dalawang ito ay may epekto sa buhay natin. Hindi rin hiwalay ang Diyos na ating mensahe sa ating pamumuhay. Okay? Kung ang ating pamumuhay ay dinidiktahan dapat ng ating mensahe na patungkol sa ating Diyos. If God is our message, then our lives should be consistent with God and our message. Ang magbibigay ng description dapat sa ating paraan ng pamumuhay ay ang mensahe na ating pinaniniwalaan tungkol sa Diyos na ating sinasamba at pinaglilingkuran. Matapos na ipaliwanag sa atin ni Apostol Juan yung basics tungkol sa ating mensahe na ebanghelyo, tumuloy siya doon sa ano ang dapat na maging kahalagahan ng mensahe na ito sa ating pamumuhay bilang mga Kristiyano. So he proceeded to the establishment of the connection of our gospel message to our Christian walk. No? So ibig sabihin pala, hindi pwedeng meron tayong pinaniniwalaan pero iba yung ating paraan ng pamumuhay. Okay? Hindi pala pwede yan. Yan ang sinasabi sa atin ni Apostle John sa mga talatang ito. Gusto kong i-summarize ang ating pag-aaral ngayon this way. If a person believes the gospel message, he must be willing to submit to its demands. Kung naniniwala ang isang tao sa ebanghelyo patungkol sa ating Panginoong Jesucristo, dapat handa siyang magpasakop sa mga hinihingi nito. Okay, so ang paniniwala kasi ng marami, pagdating sa ebanghelyo, ito lang ay pamamaraan ng pagliligtas ng Diyos sa kanilang mga sumasampalataya. Pagkatapos nun ay wala nang koneksyon ng mensahe sa kanilang paraan ng pamumuhay. That's a complete misunderstanding. So two things po yung gusto kong tingnan nating mabuti from these passages. Number one, the core of our message, and then number two, the claims of our message. And number one is connected to number two. And number two is connected to number one. Tingnan po muna natin yung una, the core of our message. In our previous study, natutunan natin na ang ating mensahe ay hindi lang patungkol sa isang balita na patungkol sa kahit na anong or simpleng bagay or
mga bagay na gustong pakinggan ng mga tao. Alam mo naman, yung mga tao, pagdating sa mga balita, makakati ang kanilang mga tenga. No? Interesado silang mapakinggan kung ano yung mga balitang yan. So the gospel is not like that. In fact, hindi po gustong mapakinggan ng mga tao yung ebanghelyo eh. Okay, yung mga hindi mananampalataya, tinatanggihan nilang pakinggan yan, tinataguan nila yung nangangaral niyan. They are totally disinterested with the gospel message. Hindi lang tungkol ito sa isang bagay o isang tao o isang pangyayari. Ang ating pong ebanghelyo ay patungkol sa ating Diyos. Okay? At ito po ay patungkol sa ating Diyos na kasama ng kanyang Ama na nagkatawang tao. Pinatunayan ni Juan at kasama niya yung ibang mga saksi at mga apostol. Kasi dun sa verses 1 to 3, paulit-ulit na sinabi ni John, aming napagmasdan, aming nahipo, aming nakasama, aming napakinggan. Paulit-ulit, no? Yung mga description na pinapatunayan na ang mensahe natin ay isang persona. No? Hindi lang isang balita na kumakalat, kundi a person. He is the Son of God, Jesus Christ. Siya rin yung salita na nagbibigay ng buhay na walang hanggan sa kanila ng mga nananampalataya sa Kanya. Pero hindi lamang po huminto si Juan dyan na ang ating mensahe ay patungkol sa anak ng Diyos, salita na nagbibigay ng buhay na walang hanggan, na nagkatawang tao. Patuloy siya sa kanyang pangangaral at pagtuturo kung sino itong ating mensahe. Hindi lang yung kung sino yung ating mensahe, kundi kung ano siya na ating mensahe. Magkaugnay, no? Kung sino yung mensahe at kung ano siya na laman ng ating mensahe. At dito makikita natin yung characteristic ng ating mensahe ay mayroong serious implications sa mga umaangkin na sila ay mayroong fellowship with God. Di ba yun yung napag-usapan natin noong nakaraan? Sila na mga tumanggap ng buhay na walang hanggan dahil sila ay nanampalataya sa salita ng Diyos o sa salita ng buhay na nagkatawang tao, mayroon silang fellowship with God and the Son. Sila na mga umaangkin na sila ay may fellowship with God the Father and God the Son must submit to the demands implied by our gospel message. At dalawa po yun. Una, the nature of God as light. So dito po sa passage na ito, pinakita sa atin na ang pinakapuso ng ating mensahe ay ang Diyos at ang Diyos na ito ay liwanag. Okay, wala tayo dapat dahilan para ma-confuse dito kasi malinaw na sinasabi ni Juan sa verse 5, ito ang puso ng ating mensahe. Tingnan niyo yung verse 5. At ito ang mensahe na aming narinig sa Kanya at sa inyo'y aming ipinahayag na ang Diyos ay liwanag at sa Kanya'y walang anumang kadiliman. So that's the core, that's the heart of our message. Okay? Ang Diyos ay liwanag at sa Kanya'y walang anumang kadiliman. Pero bakit sinabi ni Juan na ang Diyos ay liwanag at wala sa kanyang kadiliman, at ito ang pinakapuso o core o sentro ng ating mensahe? Nakikita ko dalawang bagay dito sa pagpapaliwanag ni Juan na ang Diyos ay liwanag. Una, obvious na sa Old Testament, nagpahayag ang Diyos ng kanyang sarili bilang apoy at liwanag. Familiar kayo sa Old Testament. In many instances, di ba, nagpakilala ang Diyos o nagpakita ang Diyos sa mga Israelita in the form of fire and light. Si Moises, for instance, sa Exodus chapter 3 verse 2, nagpakita ang Diyos sa kanya sa pamamagitan ng apoy doon sa isang bush na hindi nasusunog, no? Yung bush. The fire in the burning bush. Exodus chapter 3 verse 2. And we all know na yun ay Diyos, no? Yun yung eksena kung saan tinawag ng Diyos si Moises at sinugo niya
doon sa Egypt para palayain ang bayan ng Israel mula sa pagiging alipin. But not only that, marami pang instances. In the time of Israel, doon po sa wilderness, nung sila po ay pinalaya na ni Pharaoh, di ba? Hindi na siya nasundan. Mabiyaya na sila papunta doon sa bundok ng Sinai. Meron din eksena doon sa Exodus chapter 13 verses 21 to 22 kung saan nagpakita din ang Diyos o ginabayan ng Diyos ang bayan ng Israel lalo na sa gabi bilang haliging apoy. Okay? So, si Yahweh din po yun, no? Yung gumagabay at nag-iingat sa mga Israelita habang sila'y bumabiyahe sa ilang sa gabi. Wala namang street lights nun. Okay? So, kung may sulo ka man, madilim pa rin ang paligid mo. So, God guided them at siya ay nagpakita sa pamamagitan ng pagiging haliging apoy. So once again, God revealed Himself as fire and light. Pagdating natin sa sulat ng mga salmista, paulit-ulit din yung tema ng Diyos ay liwanag. Halimbawa sa Psalm 27 verse 1, sinabi po ng salmista doon, ang Diyos ay ating liwanag at kaligtasan. Okay? So katulad din yung nakaranasan ng mga Israelita, di ba, nung sila'y bumabiyahe sa ilang, ang Diyos ay haligi ng apoy, liwanag, at nagliligtas sa kanila. Kasi hindi lang naman nag-guide yung pillar of fire. Doon pinoproteksyonan din sila from their enemies, no, sa mga sudden attacks. Ganun din sa Psalm 104 verse 2, sabi ng salmista, ang Diyos ay nagkukubli sa liwanag. Okay, ganun din, ano? Ganun din yung description ni Yahweh o ng mga salmista patungkol kay Yahweh. Si Yahweh ay liwanag, no? He covers Himself with light as garment. So once again, dito makikita natin, kaya sinabi ni Juan na ang Diyos na pinakapuso ng ating mensahe ay liwanag kasi ganun siya nagpakilala sa lumang tipan. Maganda yung sinabi ng isang commentator na si Simon Kistemaker sa New Testament commentary. Ganito sabi niya, ang Diyos ay hindi isang liwanag sa gitna ng maraming ibang liwanag. Siya ay hindi tagapagdala ng liwanag. Ang Diyos ay hindi nagtataglay ng liwanag bilang isa lamang sa kanyang mga katangian, kundi siya mismo ang liwanag. At bagaman siya ang lumikha ng liwanag, Genesis 1:3, siya mismo ay liwanag na hindi nilikha. Okay, so maliwanag na isa sa mga dahilan kung bakit liwanag o ang Diyos ay liwanag kasi gano'n nagpakilala ang Diyos sa lumang tipan. God as light guided sinners also to go towards Him or towards His direction in this world. Diba? Ang liwanag ang gumagabay sa atin sa ating daan. At yung liwanag din ng Diyos ang nagdadala sa mga makasalanan na nasa kadiliman patungo sa tamang direksyon ng Diyos. At ang pangalawang dahilan kung bakit ang Diyos ay liwanag, ako naniniwala na ito yung pinaka-exactong gustong ipaliwanag sa atin ni Juan dito, ang Diyos ay banal. Ang Diyos ay banal. Light symbolizes the flawless perfection of God's holiness. Okay, so makikita natin maraming description, Old Testament, New Testament, that God is holy. Diba? At ang isa sa mga katangian ng kabanalan ng Diyos, hindi malapitan. Okay, walang sino mang makasalanan ang pwedeng makatingin sa Kanya ng direkta or even approach Him. Isa dyan, 1 Timothy chapter 6 verse 16. Sabi dito, siya lamang ang walang kamatayan at naninirahan sa liwanag na di malapitan na hindi makita ng sino mang tao o makikita man. God's holiness radiates in the bright light of His gloriousness. Pag nakikita mo yung description sa Bible ng kaluwalhatian ng Diyos, karugtong yan ng kanyang katangian ng kabanalan. Ang kanyang kabanalan ay nagniningning na liwanag ng kanyang kaluwalhatian. Yan ang Diyos. Nung nilikha ang templo sa lumang tipan, pinuno ng Diyos ang templo ng kaningningan ng kanyang kaluwalhatian.
yung tinatawag na Shekinah glory sa Old Testament. And this Shekinah glory also pertains to God's holiness. No? And sa mata ng tao, ang nakikita ng tao sa kanyang kabanalan ay matinding liwanag. So God is light, and that pertains to His holiness. At ako naniniwala na itong pangalawang explanation, very likely, ang intention ni John kung bakit binanggit niya dito ang katangian ng Diyos bilang liwanag. Ethical yung kanyang intention for mentioning God is light. No? Hindi theological, bagamat kasama yon. Pero kung naniniwala sa immediate context, it is something that is related to the way of living or ethical. Meaning, sila na mga kabilang sa mga niligtas ng Diyos na liwanag dapat banal. Okay? Ulitin ko, sila na mga nag-aangkin na sila'y Kristiyano, sila na mga nakaranas ng pagliligtas ng Diyos, sila na mga kabilang sa pamilya ng Diyos, sila na mga kabilang sa kaharian ng Diyos, na liwanag dapat lumalakad ng may kabanalan. Yun yung direct implication ng sinabi ni Juan dito na pinakapuso ng mensahe na ang Diyos ay liwanag. Pangalawa, naniniwala akong puso din ng ating mensahe, may kinalaman dun sa ang Diyos ay liwanag. At ano yun? Those who walk with God does not walk in darkness. Kung ang Diyos ay liwanag, sila na mga lumalakad kasama ang Diyos, dapat hindi lumalakad sa kadiliman. Sabi ng mga scholars, yun daw second part ng verse 5 ng text natin, ang nakasulat dyan, at sa kanya'y walang anumang kadiliman. Di ba sinabi, ang Diyos ay liwanag, at sa kanya'y walang anumang kadiliman, is simply the negative form of the positive statement that God is light. Kumbaga, yung statement na God is light, positive, ginawa ni John na negative, ang sa kanya'y wala at sa kanya'y walang anumang kadiliman. Kumbaga, John is referring here to the same God, but he has put it in two different statement. One is positive and one is negative. Ako naniniwala may merit yung interpretation na yun. Posible, na yung second part ng verse 5 is simply the negative form of the positive statement, God is light. Pero ako naniniwala dito, in my personal study, na yung pong at sa kanya'y walang anumang kadiliman, meron na agad immediate implication ng katotohanan na ang Diyos ay liwanag. Kumbaga hindi siya elaboration ng ang Diyos ay liwanag, kundi implication na ang Diyos ay liwanag. Kung ang Diyos ay liwanag, walang sino man o walang anumang kadiliman sa Kanya. Yun ang ibig sabihin ni John. Dito I believe, this is what he meant. This is where the ethical significance of this verse comes in. Ang sino mang umaangkin na sila ay anak ng Diyos na liwanag, dapat hindi sila lumalakad sa kadiliman. Diba? Kung sinasabi mo ikay anak ng liwanag, ng Diyos na liwanag, dapat hindi ka lumalakad sa kadiliman. And John elaborated it in verse 6. Tingnan niyo sa verse 6. I think verse 6 is the elaboration. Kung sinasabi nating tayo'y may pakikisama sa Kanya at tayo lumalakad sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi natin ginagawa ang katotohanan. Simple si John magsalita, pero straight to the point at mabigat, no? Yung kanyang point. Now, this verse will only make sense kung maintindihan natin yung tinatawag na historical context. Si John po ay sumulat ng letter na ito dahil meron siyang iniisip na dahilan. May purpose siya, may reason siya for writing. At ito pong sulat na ito or epistle na ito ay sinulat niya sa church. No? And I believe, ito yung church na pinagpapastoran ni John during the time na nabubuhay pa siya. Kasi sa buong sulat na ito, makikita natin yan as we progress in our study of 1 John, ang approach ni John sa letter na ito, very pastoral. Hindi siya
defense ng gospel. Hindi siya defense ng anumang theology. It's more on pastoral. Kumbaga isang pastor na sumusulat sa mga miyembro niya. At ang kanyang mga pagtuturo sa sulat na ito, very practical. May kinalaman dun sa buhay ng mga taong kanyang sinusulatan. So ibig sabihin, nung sumusulat siya nito, meron siyang iniisip na pinagdadaanan yung mga miyembro ng kanyang church. Kaya niya sinulat ang mga salita na yan. He is probably addressing issues here that cause troubles inside the church. Kaya siya sumulat ng ganito sapagkat mayroong mga problema na lumilikha ng gulo sa loob ng iglesia. Kaya sumulat si John na pastor sa kanyang mga miyembro para i-correct yung issues na ito na nagkikreate ng division sa loob ng church. Usually, ang problema kasi sa church, no, hindi naman nanggagaling sa labas eh. Ang mga problema sa church, nagsisimula sa loob. Sa loob mismo. Nangyayari sa pagitan ng mga miyembro ng iglesia o ng mga miyembro sa kanilang mga leaders. Ganyan kadalasan ang dahilan kung bakit may problema ang mga iglesia. Hindi naman yung may mga bisita tapos nag-create ng trouble sa church. Hindi. Mga miyembro din mismo ng church yung nag-create ng trouble. And probably, may mga miyembro ng church dito na nagtuturo ng maling katuruan and eventually, yung maling katuruan na yan ay humahati sa church. So, syempre, bilang pastor, si John, inaagapan niya yon and he did that by writing this epistle to them. At dito po sa verse 6, nireveal sa atin ni John na posibleng may mga tao na nasa loob ng church na nagke-claim na sila ay may fellowship sa Diyos, pero pagka sinuri yung kanilang claim at kinumpara sa panaan ng kanilang pamumuhay, napapatunayan na sila ay nagsisinungaling. Yan ang point, no? Kung bakit sinabi niya itong mga verses na ito. Sinasabi nila, we have fellowship with God. Christians kami. Born again kami. No, member kami ng church na ito. We believe in the gospel. Pero, pag tiningnan mo yung buhay nila, lumalakad sila sa kadiliman. Lumalakad sila sa kasinungalingan. So these troublemakers are having this so-called double standard way of life. Ano ibig sabihin ng double standard? Yung sinasabi ng kanilang bibig ay kabaligtaran ng paraan ng kanilang pamumuhay. Yun yung problema. Sinasabi na may fellowship kami sa Diyos, pero yung lakad ng kanilang pamumuhay, lumalakad sila sa kadiliman. Paano mangyayari yun? Di ba kaya sinabi ni John, kung ikaw ay naniniwala na lumalakad ka kasama ng Diyos na liwanag, dapat katumbas o consistent dyan yung paraan ng iyong pamumuhay, yung behavior mo, yung ugali mo, yung treatment mo sa ibang tao sa loob ng church, di ba? Yung examples and so on and so forth, dapat consistent sa pinaniniwalaan mong mensahe na ang Diyos ay liwanag. What John is saying here is that it is not possible to have fellowship with God and yet live in sin. Hindi pwedeng sinasabi mong Christian ka, member ka ng CRRC, di ba? Naniniwala ka sa gospel, naniniwala ka sa Panginoon, pero nabubuhay ka sa kasalanan. Hindi pwede. Di ba? Hindi pwede. Kasi ang sino man na mayroong fellowship sa Diyos, dapat lumalakad ng may kabanalan. Diba? Lumalakad ng may kabanalan. Hindi naman po sinasabing dapat hindi nagkakasala. Hindi po yun ang sinabi ni John eh. Later on, we will expound on that truth. Hindi po sinasabing dapat wala ka ng kasalanan. Hindi dapat nabubuhay sa kasalanan. Ang isang tao na nagsasabing siya'y lumalakad na kasama ang Diyos na liwanag. At ang problema po dito sa troublemakers na ito, hindi lang po nila ini-impluwensyahan at alam mo na, nadadala sa kamalian ng ibang mga tao. Of course, seryoso yun. No? Pagka yung buhay mo, yung pananalita mo, nagiging dahilan ng pagkaligaw ng iba. Mabigat na kasalanan sa Diyos yun. Pero ako naniniwala, ang mas seryosong problema nila,
yung epekto nitong paniniwala na ito sa kanilang sarili. Ang pinaka may problema dito, hindi po yung naaapektuhan na ibang tao. Ang pinaka may problema nun, sila mismo na mga naniniwala na lumalakad silang kasama ng Diyos pero nabubuhay sila sa kasalanan. Those who think that they walk in the light of God yet walk in darkness, anong sabi ni John? Nagsisinungaling. Nagsisinungaling. Anong ibig sabihin ni John doon? Totoo na nagsisinungaling sila sa ibang tao, pero kung mas naniniwala, nagsisinungaling sila sa kanilang sarili. They are deceiving themselves. Diba? Self-deceived. Yung mga tao na yan na sinasabing, Christian ako. No? Born again ako. No? Naniniwala ako sa gospel. Member ako ng Reformed Baptist Church na ito. Sa lugar na ito. Member ako ng ganitong association. Active ako. Pero yung buhay nila, lumalakad sa kadiliman. Nalilinlang nila yung sarili nila. Baka pinapaniwala lang nila sila'y Christian. No? Pinaniniwala lang nila yung sarili nila na sila'y may fellowship sa Diyos. Pero ang totoo, hindi sila kabilang sa mga niligtas ng Diyos. Parang doon sa Matthew 7, di ba? Sabi ng mga tao, Panginoon, Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, di kita kilala. Tumatawag sila sa Panginoon na Panginoon. So, para sa kanila, naniniwala silang Christian sila, pero ang Panginoon hindi naniniwala ang Christian sila. Yun, parang ganito yung sinasabi dito, ano? Nagsisinungaling sila sa kanilang sarili. They are deceiving themselves. Naniniwala sila, and probably matibay yung kanilang paniniwala na Christian sila, na may fellowship sila sa Diyos, but in reality, wala silang fellowship sa Diyos. Why? Because they walk in darkness. They do not walk in light. Sila po ng mga may fellowship sa Diyos, yung mga totoong born again, madali mong malalaman kung sino yung mga nagsisinungaling. Madali mong malalaman kung sino yung nagdi-deceive ng kanilang sarili. At pinipilit na i-deceive ang iba. Papaano? Tingnan niyo po yung huling bahagi ng verse 6. 1 John chapter 1 verse 6 sabi, hindi natin ginagawa ang katotohanan. So bukod sa nagsisinungaling, ang isang taong deceived o nalinlang o lumilinlang sa kanyang sarili, ang sabi diyan, hindi lumalakad o hindi ginagawa ang katotohanan. A person who walks in the light practices the truth. Diba? Kung ikaw ay anak ng Diyos, lumalakad sa liwanag, dapat pinapractice mo yung katotohanan. Diba? Hindi mo niyayakap yung kasinungalingan. Hindi mo niyayakap yung kadiliman. To practice the truth is to live according to the way revealed by God in Scriptures. Sabihin, para malaman ng isang totoong Christian, yung nagkukunyaring Christian sa loob ng church, maiko-compare mo yung kanyang pag-iisip, pagsasalita, paraan ng pamumuhay, yung kanyang mga priority sa buhay, dun sa sinasabi ng Bible. Pag sumasalungat, mas maliwanag yon na paraan na malaman natin siya ay hindi lumalakad sa liwanag, kundi naliling lang niya ang kanyang sarili at lumalakad siya sa kadiliman. So ito yung core of our message. Let's move to the second, the claims of our message. The claims of our message. Ang pinakapuso ng ating mensahe ay konektado sa pinaka-claims ng ating mensahe. Yung claims ng ating mensahe ay konektado sa puso ng ating mensahe. Maraming mga tao naniniwala na ang ebanghelyo ay ang mensahe na nag-aalok lamang ng kaligtasan dun sa mga mananampalataya sa Panginoon. Yun lang ang mensahe natin. Period. Pero totoo naman yun. Kaya lang, meron pang higit pa dun na katotohanan. There's something more to it. The gospel also demands that those who believed and received eternal life must also walk in the light because God is light. So kung ikaw ay naniniwala sa gospel, dapat magpapasakop ka sa hinihingi ng ebanghelyo na lumakad na kasama ng Diyos na liwanag. Verse 7a. Tingnan yung text natin, verse 7a. Sabi diyan, ngunit kung tayo lumalakad sa liwanag, na tulad niya na nasa liwanag. So, kung tayo ay totoong lumalakad sa liwanag, dapat ang paglakad natin katulad ng Diyos.
na nasa liwanag. Yung sinabi ni John sa verse 3, napaka-importante dito. Ano yun? Sila na mga sumasampalataya sa mensahe ng Ebanghelyo, may fellowship kasama ng Ama at ng Anak. Yung salitang fellowship, dinefine natin na union with God. Resulta ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo at sa Kanyang ginawa. So, ibig sabihin, ang isang tao na nampalataya sa Panginoon, meron siyang union with God. Hindi siya magiging Diyos. Okay? Kundi magkakaroon siya ng fellowship with God. There is something common now with the believers and God. Ano yun? No, yung ating karakter, yung ating paraan ng pamumuhay. Consistent na dapat dun sa Diyos na ating pinananampalatayanan. In verse 7, tinuturo sa atin ni John dito na yung fellowship with the Father and the Son is the most effective way of determining kung sino yung lumalakad sa liwanag at kung sino yung nililinlang ang sarili. Kumbaga, yung verse 7 yung magtuturo sa atin para ma-distinguish sino yung Christian na lumalakad sa liwanag at kung sino yung false Christian na akala niyang lumalakad siya sa liwanag. So what are the claims of our message that will help us determine kung sino yung lumalakad sa liwanag at kung sino yung lumalakad sa kadiliman? Una, sila na mga lumalakad sa liwanag, they have fellowship with one another. They have fellowship with one another. So yun yung isa sa mga claims ng ating message. Kung ikaw ay Christian na lumalakad sa liwanag sapagkat ang Diyos ay liwanag at may fellowship kasama ang Diyos, dapat may fellowship ka din kasama yung ibang mga Christian sa loob ng church. According to John, those who truly walk in the light are in fellowship with those who also walk in the same light. Diba? Kung ikaw ay lumalakad sa liwanag, sapagkat ang Diyos ay liwanag, dapat lumalakad kang kasama nila na lumalakad din sa liwanag sapagkat ang Diyos nila ay katulad ng Diyos mo na liwanag. Iisa lang ang iyong Diyos. Sa madaling salita, sila na mga totoong kabilang o pagmamayari ng Diyos, dapat may fellowship din sa iba na kabilang o pagmamayari ng Diyos. Wala pong fellowship sa church, no, kung hindi po magkakapareho ang kanilang pananampalataya. Ulitin ko wala pong fellowship, wala pong church. Kung hindi po binubuo ito ng mga tao na mayroong pare-parehong karanasan sa kaligtasan, pare-parehong pananampalataya, iisang Panginoon, iisang Diyos, no, iisang Master, dapat pare-pareho. Pare-pareho sila ng kanilang Diyos na sinasamba. Another commentator said this, and gusto ko pa paano niya sinabi, babasahin ko, tinagalog ko rin po, sabi niya, ang mga huwad na tagapagturo na binabanggit at pinabubulaanan ni Juan sa mga talatang ito ay nagmalaki sa kanilang pakikipag-ugnayan o fellowship sa Diyos, ngunit pinabayaan nila ang kanilang fellowship sa kapwa-tao. Naisipaalala ni Juan sa kanila na hindi sila maaring magkaroon ng fellowship sa Diyos kung wala silang fellowship sa kapwa-Kristiyano. Yun yung sinasabi ni Juan. Tama yung sinabi ng commentator. Walang fellowship ang isang Kristiyano kung walang fellowship ang isang Kristiyano sa Diyos na liwanag, kung ayaw niya makipag-fellowship sa ibang Kristiyano. Diba? There's no Christian in isolation. Wala pong Kristiyano na ayokong sumama sa iba. Wala pong Kristiyano na sasabihin niya, ayoko magpa-member sa church. A-attend na lang ako, okay lang naman yun. No? Pero hindi po yun yung fellowship na tinutukoy dito. Kasi yung fellowship na tinutukoy dito, union pagkakaisa, pagsasama. Hindi pwede yung isang Kristiyano, walang church. Hindi pwede yung isang Kristiyano, ayaw makipag-fellowship sa ibang Kristiyano. Sasabihin, mag-o-online na lang ako. Kaya yung pong pandemic na yan, COVID na yan, nag-introduce din ng curse sa church The curse of isolation. Sa pamamagitan ng live streaming. Sasabihin mo sa yung pastor, malakas kasi ulan, mag-o-online na lang ako. You're deceiving yourself. Hindi po pakikisama sa church ang tawag doon. Okay lang siguro yan kung Teo Talk,
or conference, diba? Hindi po ako makakapunta kasi mahirap ang biyahe, mag-online na lang ako. That's acceptable. Pero iba yung church. Hindi mo pwede sabihin, mag-online na lang po ako. Hindi na lang ako pupunta dyan sa church. Hindi. Ang church is union with other believers. It's fellowship with other believers. Yung magkakasama tayo sa isang church. No? Magkakasama tayo sa isang building na sumasamba sa Panginoon. A person na nagke-claim na Christian siya, pero ayaw niya ng fellowship with other Christians, is most likely a non-Christian. Ulitin ko yan. A person who claims to be Christian yet hates fellowship or fellowshipping with other Christians is most likely a non-Christian. Sila na mga lumalakad sa liwanag, gusto nila kasama rin nila yung mga lumalakad sa liwanag. Pero, ang lumalakad sa kadiliman, ayaw nilang lumakad kasama yung mga lumalakad sa liwanag. Yun yung sinasabi ni Juan dito eh. Darkness hates light. Bakit ayaw ng kadiliman ng liwanag? Sa physics, di ba, kahit gaano kadilim yan, pag nagsindi ka ng isang posporo, nawawala yung dilim. Na-overcome ng light, ang darkness. Pero merong sinabi si John, sa John chapter 3 verse 20 na very interesting. Bakit daw ayaw ng mga nasa dilim ang liwanag? Sabi niya dito, sapagkat ang bawat isa na gumagawa ng masama ay napopoot sa ilaw at hindi lumalapit sa ilaw upang ang kanyang mga gawa ay wag malantad. So kaya daw po ayaw ng nasa dilim ang liwanag kasi na-expose yung kanilang kasamaan. Ayan. Diba kaya sabi ko, yung mga lumalakad sa kadiliman pero akala nila Christian sila, galit sila dun sa mga lumalakad sa liwanag. Bakit? Na-expose yung kasalanan nila. Na-expose yung kasamaan nila. Ganon din sinabi ni Paul dun sa Ephesians 5:11-14a. Sabi dito, at huwag kayong makibahagi sa mga gawa ng kadiliman na walang ibubunga, kundi inyong ilantad ang mga ito. Sapagkat ang mga bagay na palihim nilang ginagawa ay kahiya-hiyang sabihin. Subalit ang lahat ng mga bagay na inilantad sa pamamagitan ng liwanag ay nakikita. Sapagkat anumang bagay na nakikita ay liwanag. Diba? Kaya yung iba ayaw nang pumunta sa church. Bakit? Kasi pagka kumakanta ng salita ng Diyos, nako-convict. Pag nakikinig sa salita ng Diyos na ipinapangaral, nako-convict. Ayaw nilang ma-convict. Ayaw nilang ma-expose yung kasalanan nila. Ayaw nilang ma-correct yung kasalanan nila. So sasabihin nila, ayoko na pumunta sa church na yan. Anong pinapatunayan nun? Hindi sila lumalakad sa liwanag. Sila yung lumalakad sa kadiliman. Bakit? Ayaw nilang ma-expose yung kanilang kasamaan. A church is composed of people who truly experience the light of God. At ngayon, nag-i-enjoy sila sa liwanag ng Diyos at nai-enjoy din nila yung iba na lumalakad sa liwanag din ng Diyos. Kaya may fellowship ang mga Christians sa church kasi pare-parehas yung ating experience. Diba? So yung mga ayaw sa liwanag, ini-expose lang nito yung totoong nature ng kanilang puso, and that is very, very frightening. Nakakatakot po yun. Kasi pagka ganito ka, ayaw mo na-expose yung kasamaan ng puso mo, malayo ka sa Diyos. Malayo ka sa langit. Malayo ka sa Ebanghelyo. Papunta kang impyerno. Yun ang sinasabi ng Biblia. Bakit? Sapagkat ang kadiliman ay galing sa kasamaan. Pangalawa, their sins are cleansed by the blood of Christ. Ang kanilang mga kasalanan ay nililinis ng dugo ni Kristo. Isa din to sa demand ng message natin. Why do real Christians love to walk in the light? Bakit gusto ng mga totoong Christian na lumakad sa liwanag? Diba sabi ni Juan, kung ikaw ay totoong lumalakad sa liwanag ng Diyos, diba, ayaw mo at hindi ka lalakad sa kadiliman. Pero ang tanong ko ngayon, bakit gusto ng mga totoong Kristiyano na lumakad sa liwanag? Ang sagot ko dito, sapagkat ang paglakad sa liwanag
ay tinutulungan tayo na maging conscious sa ating mga kasalanan. Ulitin ko. Ang ating paglakad sa liwanag, tinutulungan tayo maging conscious sa ating kasalanan. Di ba ini-expose ng liwanag ang nakatago sa dilim? Kung Christian ka, gusto mo yun. Gusto mong ma-expose yung kasalanan mo. Gusto mong ma-expose yung kasamaan ng puso mo. Gusto mong ma-expose yung mga kahinaan mo. Hindi mo siya tatakbuhan. Hindi mo siya itatago sa dilim. Kaya ka pumupunta sa church. Kaya ka nakipag-fellowship sa mga Christians. Kaya ka sumasamba kasama ng mga Christians. Bakit? Kasi alam mo, sa pamamagitan ng salita ng Diyos, i-expose niya ang iyong kasalanan. At sila ng mga lumalakad sa kadiliman, ayaw nila yan. Gusto nila itago yan. Gusto nila na maging lihim ang kanilang kasalanan. Kaya nga sila deceived, no? Kasi nagagawa rin nilang pumunta sa church, kahit na ang totoo, hindi naman sila lumalakad sa liwanag, no? Kasi pinipilit nila, no, na ikubli yung kasamaan ng kanilang puso. Pero ako naniniwala, kaya yung gawin ng isang hindi Kristiyano, pwede yung isang hindi Kristiyano maging member ng church. Pwede nga isang hindi Kristiyano mag-profess sa bibig niya na si Jesus ay Panginoon niya. Pwede nga isang hindi Kristiyano maging active sa church. Pwede nga hindi Kristiyano maging pastor. Pwede yun. Pero, ako'y naniniwala may limitation. Darating at darating, ang Diyos mismo ang mag-i-expose ng kanyang kasamaan. Kasi yun ang nature ng liwanag. Hindi ka pwedeng laging magtago doon sa liwanag. Di ba? Parang spotlight. Hindi ka pwedeng laging magtatago. Darating at darating ang panahon na maaabutan ka ng liwanag ng Diyos. At may expose ang kasamaan ng iyong puso. At madidiskubre na hindi ka Kristiyano. Pero, ang mga Kristiyano, masaya sila pag ang kasalanan nila na-expose. Yan ang katangian ng totoong Kristiyano. Masaya sila na na-expose yung kanilang kasamaan. Masaya sila na na-expose yung kanilang kahinaan. Masaya sila na nare-reveal na kahit sila'y Christian, sila'y mahina pa rin dito sa mundo na ito. Bakit? Bakit masaya ang mga Kristiyano pag nare-reveal ang kasalanan? Dahil napapaalalahanan sila na mayroong kapatawaran ng kasalanan. Kaya sinabi ni Juan dito, nalilinis sila ng dugo ni Kristo. Sa isa kabilang banda, alam natin ng mga tao na nalilin lang ang kanilang mga sarili kasi ayaw nilang aminin yung kanilang kasalanan. Ayaw nilang magsisi sa kanilang mga kasalanan. Pagka nakakapakinig na sila ng pangangaral patungkol sa kasalanan, parang sinisilaban na sila. Hindi na matiis. Nag-i-excuse na sa gathering. Nag-i-excuse na sa preaching. Bakit? Na-expose ang kasamaan ng kanilang puso. Na-expose yung kanilang kasalanan. Ayaw nilang aminin. Pag na-expose ang kanilang kasalanan, allergic sila doon. Hindi sila masaya sa ganon. Ayaw nila yon. Na-offend sila sa ganon. Pero ang Christian, on the other hand, gusto natin yon. Bakit? We are being drawn to the blood of Christ for forgiveness after ma-reveal ng liwanag ang kasamaan ng ating puso. After ma-reveal ng Diyos ang ating kasamaan. Yun ang totoong Christian. Aaminin niya, oo nga Panginoon, kasalanan ko nga po yun. Oo nga Panginoon, nagawa ko nga po yun. Patawarin niyo ako. Linisin niyo ako ng dugo ni Kristo. Ibalik niyo ako sa daan ng liwanag. Ganyan ang nagiging epekto ng liwanag sa mga totoong mananampalataya. They love the light because they are humbled by its revealing truth. Only true Christians will submit to the exposing of their sins. Bakit? They are being reminded to go to Christ. Pumunta ka kay Jesus. Lumapit ka kay Jesus. Kaya kang patawarin ni Jesus kapag pinagsisihan mo at inamin mo ang kasalanan na iyan. The blood of Jesus is the only solution to our sins. Ephesians 1:7. Sa Kanya mayroon tayong katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo, nakapatawaran ng ating mga kasalanan
ayon sa mga kayamanan ng kanyang biyaya. Though Christians walk in the light, they are still affected by the poison of sin. Hindi pa rin po tayo perfect. Kaya nga kung Christian ka talaga, lumalakad ka sa liwanag, gusto mo yun na-expose yung sin mo. Bakit? Magpipray ka ng repentance eh. Magko-confess ka kay Jesus eh. Sabi di ba, susunod nating mga verses na pag-aaralan, pag ikinumpisal mo yung kasalanan mo sa Panginoon, patatawarin ka niya. Lilinisin ka niya sa lahat ng iyong kasamaan. At patuloy na inaalok ng Panginoon ang paglilinis ng kasalanan. Kung di ka pa Kristiyano, inaalok ng Panginoon sa iyo ang solusyon ng paglilinis ng kasalanan. At yun ay sa pamamagitan lang ng dugo ni Jesus. Kung na-expose ng Panginoon yung kasamaan ng puso mo, huwag kang ma-offend. Huwag kang magalit, huwag kang umalis, huwag mong takpan yung tenga mo. Ang dapat mong gawin, lumuhod ka sa harap ng Panginoong Jesus at manalangin ka ng pagpapatawad. Aminin mo na nagawa mo yan, nakasalanan mo yan, at sabihin mo sa Panginoon, gusto ko po Panginoon na malinis mo ako sa kasalanan na to. Patawarin mo ako sa kasalanan na to. Palayain mo ako sa kasalanan na ito. Yan ang pinakamagandang epekto ng ebanghelyo at ang mensahe na ito sa mga hindi mananampalataya. So the same is true with Christians. 'Di ba? Pagka nakikinig tayo sa salita ng Diyos at na-expose yung ating kasamaan, we should be happy. Huwag tayong magalit. Huwag tayong ma-offend, no? Hindi tayo dapat nagtatampo, kundi dapat nagpapasalamat tayo. Bakit? Kasi kasama nun yung good news na papatawarin ka ni Jesus eh. Kung aaminin mo yung kasalanan mo, kung magre-repent ka sa kasalanan mo, ibabalik ka ng Panginoon sa daan ng liwanag. Manalangin po tayo. Aming Ama, nagpapasalamat kami sa napakagandang mga katotohanan na ito na pinahayag niyo po sa amin sa pamamagitan ng sulat ng Apostol Juan. Tamang ito ay mga basics at madalas nalilimutan na namin to. That's why we are living in the darkness, we are confused, we are weak bilang mga Christians, we are always defeated by the enemy. Pero salamat because by studying this, we are returning to the basics. And by doing this, you are strengthening our faith. And you are allowing us to go back to the light. Our God who is light. And to walk according to His light. Pagpalain niyo po yung mga katotohanan nito, especially to those who are not yet walking in the light. Kung ini-expose ng salita ng Diyos ang kanilang kasalanan, sana humingi sila ng tawad sa Panginoon. Manampalataya sila sa Panginoon nang sa gayon sila hindi lang mapatawad, kundi maligtas at magkamit ng buhay na walang hanggan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus namin, Panginoon. Amen.